dito sa narinig lang din namin yon as usual dito sa mga church dito sa church na pinupuntahan namin. Talagang laging magaganda talaga yung mga songs nila, talagang kakaiba na talagang pag narinig mo maiiyak ka, na talagang tumitimo sa mga puso natin. Ngayong gabi po, ang topic ko ay ang topic natin ay why is the book of Deuteronomy important? Umpisahan natin sa ano ba ibig sabihin ng Deuteronomy? Last time na topic ko, it's about dressing up for the Lord. Doon ko rin po ito kinuha sa Deuteronomy. Ewan ko ba, I guess dahil ito ang madalas kong sinasabi sa mga nagtatanong sa akin about bakit daw ako laging nakabistida at hindi na raw ako nagpapantalon. Sinasabi ko sa kanila na sumusunod lang ako kung ano ang nasa Biblia at kung ano ang itinuturo. At yun nga, itong pagdadamit na ito ay nasa Deuteronomy 22:5. Kaya ngayon, naisip ko, ano nga ba itong book na ito sa Bible? Medyo mahaba-haba siya dahil maraming ilang chapters din siya. More than 20 yata. Ano nangyari? Ha? Yun Joke. o, napindot mo. Teka. Okay? Ang Deuteronomy ay ang ikalimang aklat ng Old Testament sa Bible. Written in the form of a farewell address by Moses to the Israelites bago sila pumasok sa promised land ng Canaan. Deuteronomy derived from Greek na ibig sabihin ay copy or a repetition of the law rather than second law as the word etymology suggests. Kuha ito sa Greek word na Deuteronomion, meaning second or repeated law. Siguro repeated law dahil nga paulit-ulit na inuulit sa mga tao. Maraming tao ang naniniwala na ang Deuteronomy ay isa daw napaka-boring na kalakaran o rule na aklat para lang daw ito sa mga sinaunang sibilisasyon since nasa Old Testament ito. Pero sa totoo lang, ang book na ito ay napakahalaga sa maraming leaders ng Israel tulad nila Joshua at even ang ating Panginoon, Lord Jesus Christ. Ngayon, ang mga Christians ay naniniwala sa pangako na tulad din ng mga Israelites, ang promise of eternal life at ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Maraming Christians ang nag-aantay na ang mga pangako ni God sa atin ay matupad. Lahat naman tayo nag-aantay nun at pinag-aaralan din naman natin ang mga promise sa atin ng ating Panginoon. Itong Deuteronomy ay hindi lamang para sa sinaunang tao noon. Bagkus, kasama na din ang mga Christians sa ngayon. Kasama na tayo doon. Sa panahon ngayon na, ano ba tawag sa age na to? Anong tawag sa age na to, anak? Daddy Love C and Age Church Age. Anong Laodicean age tayo? No, Gentile Church Age. Ayun. Gentile Mm-mm. Church Age. Ayun. Yun nga. Nasasakupan tayo ng mga laws or batas ng ating Panginoon sa time natin ngayon. Deuteronomy is about obeying God. Nasa Matthew 4:7, you must not test the Lord your God. Ang time period sa verse na ito is about obeying God at having faith in Him. Noon, ang mga Israelites pala ay nag-test kay God ng ilang taon din yon. Minsan, hindi rin sila sumusunod. Nagdi-disobey sila, yung siguro mga pabulong-bulong, mga nagmamaktol, nagre-rebelde, yun ang mga ginagawa rin nila noon. Parang typical mga tao rin ngayon na
Nagmamaktol din tayo minsan, nagre-rebelde. Kaya nagbabala ang Lord na nasa Deuteronomy 6:15-17. Pwede natin itong basahin, anak. Ano ulit? Deuteronomy 6:15-17. 6:15-17. Mm-mm. For the Lord thy God is a jealous God among you, lest the anger of the Lord thy God be kindled against thee, and destroy thee from the face of the earth. Ye shall not tempt the Lord your God as ye tempted him in Massa. Ye shall diligently keep the commandments of the Lord your God and his testimonies and his statutes which he hath commanded thee. Ayun. 6:15-17. 6:6 yun, ha? Ako, 15 to... Deuteronomy Ah, ah, 6:15 to ah. 17. Ayun. Nakasaad dyan na we must diligently obey the commands of the Lord your God. Ang faith ay walang halaga kung walang pagsunod. Faith is nothing nga without obedience. Tayong mga Christians na gustong mag-grow ang ating faith ay mamuhay ng naayon dapat sa ating pagsunod, pag-obey sa kanyang mga utos or mga command sa atin. Kasama na dito ang pagbabasa ng Biblia na nasa Old Testament na sa tingin natin ay boring or makaluma. Kaya tayo nga rin pag ano, di ba nagbabasa tayo talaga ng pilit nating or ginagawa natin at pinag-aaralan pa rin natin ng Bible dahil kasama nga ito na mga dapat nating gawin. May mga teachings pa din sa mga books na ito na useful para magkaroon tayo ng mas matatag na pananampalataya at makasunod tayo habang nag-aantay ng pangako ng pangako sa atin ng ating Panginoon sa kanyang pagbabalik. Lagi naman, 'di ba? Madalas maski sa mga simbahan, laging sinasabi nila na maghanda tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon. Dapat handa tayo. At saka dapat sumusunod tayo. Kaya nga, Deuteronomy is about obeying God. Pagsunod. Deuteronomy is about growing faith. Pakibasa na lang din yung Matthew 4:10-11. Sana kung meron ka NLT po. Ay, wala akong NLT. Wala King ba? James na meron ako. King James. O sige, mas gusto ng daddy mo yan. Sige. Ano ulit? Matthew what? Matthew 4:10-11. Matthew 4:10-11. Then Jesus saith unto him, Get thee hence, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Then the devil left him, and behold, angels came and ministered unto him. Matthew 4:10-11. Oo, Matthew 4:10-11. Itong binasa natin, may reference sa Deuteronomy 6:13 na you must fear the Lord your God and serve Him. When you take an oath, you must use only His name. Ang pagsunod or pag-obey sa command na tulad nito ay kailangan ng faith. Dapat natin tanggapin na si God ay ang only God, nag-iisa na nag-exist at manatili tayong sa kanya, tapat sa kanya lamang. Nag-iisa siya talaga. Sa pananampalatayang ito lamang tayo mag-grow sa pamamagitan ng ating pagsunod sa will ni God. Magbigay tayo ng time to read the Bible. Yun nga, ginagawa natin na dapat nagbabasa talaga tayo ng Bible pero sometimes minsan hindi rin natin nagagawa. Kaya mag maglaan tayo ng oras. Magbigay tayo ng time na magbasa. Spending time in God's Word. Also, yun nga yung ating pag-worship sa Kanya na nagsisimba tayo at maging sa ating mga tahanan tulad ng ginagawa natin na
nagba-Bible study tayo ng weekly para pag-aralan ng kanyang salita. Isang way din yon ng pag-i-spend natin ng time sa God's Word. Kadalasan pala, ang mga Christians, yung nga, ang tingin nila sa Deuteronomy, boring at hindi at unnecessary ng basahin pa. Dahil nga sa luma nito at nasa Old Testament pa nga ito. Yung iba kasi, ang mga lumalabas na rin yata mga Bibles ngayon, mga puro New Testament, bihira na rin yung mga Bibles na Old and New magkasama. Pero sometimes nga, from mula sa Old, may reference sa New, or yung New, may reference pa rin sa Old. May mga narinig din akong mga tao na sinasabi na di na ito importante pa. Luma na daw, di na applicable sa time natin at sa buhay natin. Pero hindi po ito ang case. Hindi ito ang kasong tama. Deuteronomy is a book na importante talaga na maging si Jesus, ginamit ito. Yun nga, to defend himself against the devil. Itinuro sa atin ang faith and obedience, as well as having victory through God's grace alone. Deuteronomy is about fulfilled promises and our part in them. God gives us promises, hindi lang dahil plano niyang i-bless tayo, but dahil gusto niya tayong ihanda sa mga blessings na binibigay niya sa atin para mas ma-enjoy natin ang mga biyaya niya. Totoo naman di ba? Ang lahat ng mga blessings na dumarating sa atin, kay maliit man ito o malaki, galing pa rin sa ating Panginoon na ipinagkakaloob sa atin. Di nga po ba itong si Job? Si Job is an excellent example ng isang godly man na tested at hinanda ni God para sa mga blessings na kung ano yung nasa mind ni God. Na kay Job na lahat noon, karangyaan pa sa buhay, may pamilya siya, asawa, kung kung anik-anik pa. Yan, mayaman siya. Pero si God, ang ating Panginoon, may mas better na plano para sa kanya. Kaya nga, na-torture ng gusto si Job ng devil. Nawala lahat sa kanya kung ano man ang meron siya. Pero ang Lord, nirestore lahat ng nawala sa kanya at mas madami pang naging mas magandang kapalit. May mga taong may tendency na maging arugante sa harap ng Diyos. Iniisip nila na ang mga blessings nila ay sila ang may gawa. I guess siguro normal na rin naman sa ibang mga tao yon na hindi masyadong malapit sa Panginoon, na masyadong bilib sa sarili, nagiging mayabang sila. Kaya ang nangyayari tuloy, pag nadapa na sila, doon lang sila natututong lumapit ng husto sa Panginoon, kay Lord. Doon lang natututong mag-serve kay God, na doon lang sila mas natututong magdasal. Kung mapapanatili natin ang ating faith, kahit may struggle na dumating, ang Lord, ire-restore tayo. Totoo rin naman di ba? Kapag kung ano man ang dumating sa atin na struggle or kung anong mga problema, mas natututo tayo, mas nagiging maganda ang nagiging resulta dahil nandyan lagi ang ating Panginoon. Nire-restore tayo. Ano ba nire-restore sa Tagalog? Yung binabalik sa dating hugis. Daddy, nire-restore? Mm. Anong nire-restore sa Tagalog? Hindi ko. Anyway, yon. Maraming Christians ngayon ang tinawag para hintayin ng God, para hintayin ng ating Panginoon na ma-fulfill ang kanyang mga pangako. Pwede nilang ma-feel na yung paghihintay
ay walang katapusan, tuloy-tuloy lang. Marami talaga nag-aantay. Pero dito sa Deuteronomy, itinuturo sa atin na may maaantay tayo. Kaya dapat din nating basahin itong Deuteronomy talaga, maski mahaba siya. Maganda nga siyang basahin eh. Inumpisahan ko pero hindi ko nga palang siya natatapos. Yun ang totoo. Pero plano kong basahin siya maski ulit-ulitin ko hanggang maintindihan ko siya. Pero in God's perfect time, hindi sa atin. Sa ngayon, may matututunan tayo sa ating paghihintay. At ang best way sa ating waiting period ay aralin natin ang kanyang salita at aralin natin mula sa ibang tao kung paano rin sila nagtiwala at gumawa sa paraan ng Lord. Kumbaga nga ang tawag nga ron, God's way. Nakita ko din sa book ng Deuteronomy na ang mga Israelites ay may apat na bagay na dapat nilang tandaan. Una, God's faithfulness. Pangalawa, God's holiness. Si God lang naman talaga ang holy. God's blessings and God's warnings. Nasa chapter 4 ang tawag for obedience dito sa Deuteronomy. Yun nga, yung obeying God, to be faithful to the God who's faithful to them. At nandito din sa Deuteronomy pala ang Ten Commandments na hindi, hindi ko nga alam na nasa Deuteronomy pala itong Ten Commandments eh. Nanap ko lang na very applicable sa ating lahat. Na noon mga bata pa lang tayo, alam ko pinapamemorize ito sa atin sa school. Noon talaga, kabisado-kabisado, binibigay pa nga sa mga exams. Pero ngayon, sa edad kong ito, di ko na, di ko na alam ang tamang order nito from 1 to 10. Kaya, kaya talagang I still need to read more itong Book of Deuteronomy ng paulit-ulit para matanim sa mind ko or sa mind natin. Yon, dahil special tayo talaga kay Lord. I'm so thankful na inaaral natin ang kanyang salita. Makikita nga pala ang Ten Commandments sa Deuteronomy 5:6 to 21 at nasa Exodus 20:2 to 17. Ano ulit? Hindi, yun nga yung makikita ang Ten Commandments sa Deuteronomy 5:6 to 21 at Exodus 20:2 to 17. Medyo basahin yun na lang po at Mahaba. mahaba yun talaga. Ayan. Yan lang po at good evening sa ating lahat ulit. Pag may time kayo, try to read Deuteronomy. Na siya ko rin gagawin ulit. Good night.